Bilyones ang pondo taon-taon sa Department of Public Works and Highways sa flood control, subalit lalo pang lumubha ang baha at matagal humupa. Ito ang nilalaman ng Filipino Star ngayon, opinyon na may petsang Agosto 1, 2024 sa kanilang editorial. Sinasabing ngayong 2024, ang pondo ng Department of Public Works and Highways ay 244 bilyong piso. Sa pondong ito, kukunin ang para sa flood control and management projects. Bawat taon, napakalaki ng budget ng DPWH. Gaya noong 2020 na ang budget ay 90 bilyong piso. 2021, 101 billion. 2022, 108 billion. At 2023, 182 billion. Pero nakapagtataka na sa laki ng budget ng DPWH na nakalaan sa flood control, patuloy ang pagbaha sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya. Lalo pang lumubha ang baha at matagal bago humupa. Ang baha na nilikha ng habagat at ang bagyong Karina noong July 24 ay nararasan pa hanggang ngayon. May mga lugar pa sa Malabon at Navotas na lubog pa sa baha. Nasaan na ang malaking pondo para sa flood control? Hindi naman masasabing gumastos sila ng malaki para sa paglalagay ng pumping stations sa Valenzuela at Navotas. Katunayan, ang mga pumping stations ay dispalinghado sapagkat madaling masira. Ayon sa report, nabarahan ng maraming basura ang mga pumping stations kaya nasira ang mga ito. Merong 81 pumping stations sa Navotas at 32 naman sa Valenzuela. Kung ganito kabilis masira ang mga pumping stations, dapat pagpaliwanagin ng mga kontraktor na gumawa ng mga iyon. Binayaran ng malaki mula sa buwis ng taong bayan ang pagtatayo ng pumping stations. Subalit, madaling masira. May hocus-pocus ba rito? Nagpakita ng pagkadismaya si Senate Minority Leader Aquino Pimentel III sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila noong nakaraang linggo sa kabila na may malaking budget ang DPWH. So malaki talaga. Someone, some group, or some lucky, fortunate, or well-connected groups of people are earning 100 million pesos a day from the Filipino people in the name of controlling our floods. Na hindi naman natin nakikita. Iminungkahi ni Pimentel na i-post online ang pangalan ng kontraktor para sa government flood control projects. Ito ay para magkaroon ng transparency at accountability. Kailangan daw malaman ng taong bayan kung sinong kontraktor ang nakakuha ng kapaki-pakinabang na flood control projects. Sa pagtaya naman ni Senator Joel Villanueva sa laki ng budget para sa flood control projects, nagkakalaga ito ng mahigit 1 billion araw-araw. It's 1.44 billion pesos a day. How much is 1.44 billion pesos a day? That's 700 classrooms a day. Can you imagine 700 classrooms a day na papagawa natin instead of putting it into a waste project? Well, sabihin mo sa akin hindi waste. Sige, prove mo sa akin na hindi waste. Sabi naman ng ibang senador, bubusisiin nila ng maayos ang budget ng DPWH para sa 2025. Magkakaroon umano sila ng pagsusuri sa 2025 budget deliberations. Wow! Nakakalula ang budget ng DPWH para sa flood control projects na tumataas taon-taon. Pero kasabay sa pagtaas ng budget, mataas din ang baha na nararanasan ng mamamayan. Sa sobrang taas, kailangang umakyat sa bubong para sila makaligtas. Dapat magpaliwanag ang DPWH sa mamamayan na nagbabayad ng buwis.